Hindi na raw nakakagulat kung bumaligtad ang nagpakilalang dating security consultant ni Zaldico na si Orly Gutesa ay kay Senator Ping Lacson. Git niya noon pa man daw ay tinuturuan na ito ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon hearings. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Noon pa man nababahira na ng pagdududa ang biglaang paglutang ni Orly Regala Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At ngayong binabawi na niya ang kanyang mga akusasyong ibinato niya noon, hindi na raw nagulat ang dating Blue Ribbon Chairman si Senator Ping Lacson. Tinawag pa nga niyang coached witness ni Senator Rodante Marcoleta si Gutesa. Noong September 25, 2025 hearing, matatanda ang si Marcoleta ang nagpakilala kay Gutesa bilang dating security consultant umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Surprise witness si Gutesa at habang binabasa niya ang kanyang testimonya, ilang beses siyang sinita ni Marcoleta mula sa pag-a-adlib daw. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Sinita rin ang mga hindi raw nababasa na parte ng testimonya. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Tumayo pa nga si Marcoleta, lumapit kay Gutesa at iniabot ang papel na hawak niya. Ang pasabog ng surprise witness, nag-deliver daw siya ng mali-maletang pera, aka basura, kina Zaldico, dating Congressman Eric Yap at dating House Speaker Martin Romualdez. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Matapos ang mga revelasyong yan sa Blue Ribbon Committee, bigla na lang nawalang parang bula si Gutesa. Kasagsagan niya na nagkaroon ng malawakang protesta dahil sa mga anomalya sa flood control projects. At sa special coverage ng News 5, nagkainitan pa nga sina Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at political analyst na si Malu Tiquia nang mapag-usapan ang nawawala noon na si Gutesa. Siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Hindi mo may nagpresent dyan. Baka kaalyado nyo nagpresent dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. You are representing government. But still, bakit mo sa akin ipapatuloy? Do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme? You don't have to Insulting start. people. Habang hindi mahagilap si Gutesa, bigla namang lumutang ang mga nagpakilalang bagman umano ni Zaldico na nanlaglag na mga politikong sangkot umano sa flood control scandal. Pero gaya ni Gutesa ngayon, 4 sa 18 bagmen ang nagbaliktad na ng kanilang mga testimonya. Kung laban o bawi ang mga nagpakilalang testigo, paano na uusad ang investigasyon sa flood control scandal? Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, bahala na ang ombudsman sa bagong affidavit ni Gutesa. Napasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot. Mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.